everyone and welcome back to another vlog. So ngayon, nandito kami sa Devonian Garden. Maganda siya dito. Parang nandun ka sa RIP Tagalog na naman to guys. So parang nandyan ka sa sa park. Pero ito ay inside sa mall. Maganda talaga siya dito. Hanggang doon pa yan. Daming mga halaman dito. Nakaka-relax. Hindi mag-snacks dito. Marami silang tables. May fountain. Yan. Hindi mo akalain na nasa isang mall ka para makita mo to. So, andito kami sa taas guys. Ito pala yung nasa tuktok ng mall. Actually, nasa third floor lang siya. Sa downtown. May sila dito, park. Ayun. Park ng bata. Food court. Ang ganda pala dito. So, andito kami ngayon sa downtown, guys. And then, hinanap namin yung wins. Wins or winners? Basta, yun. Sunday ngayon dito at hindi masyadong busy yung downtown. Sunday! So, Curry Courts Palace. May mga nag-play. Dito kami sa downtown, guys. Good morning everyone and welcome back to another vlog. So today ay Monday at ngayon papasok kami ngayon dito 6:45 AM. Pero madilim. And then naghihintay kami ng snow kasi today daw. And then ayun nga, umuulan na siya. Start ng umuulan dito ngayon. Then later ata mag-snow na. And then sad na naman yung mga tao kasi nga especially yung mga commuters, yung mga walang sasakyan, even din yung may mga sasakyan pero mas lalo na yung walang sasakyan kasi nga maglalakad tapos mag-wait ng bus. Kaya yun, malamig talaga ang hangin. So, yung mga sasakyan ngayon dito guys ay na siya, pinapainit na talaga ng buong gauges. So, close ko na yung gate. Wala pang katao-tao sa daan. Ayun, may mga pumapasok din ng maaga pero ganito siya, madilim pa talaga dito. 6:53. Tapos, umuulan siya pa konti-konti. So, mamaya siguro yung snow mag-start. Hello everyone and welcome back to another vlog, Char! So ngayon guys ay kasalukuyang nag-snow na talaga. Ito yung mga pinaka-hihintay ng lahat. Charing! Yan siya.
Ayan, nag-snow na talaga. Kaninang umaga, ano pa yan, ulan pa. Pero hindi na napigilan at ito ay bumagsak na talaga. Yung mga customer ko kanina, mga 9 a.m. ay grabe, wala na. Naglinya na yun or nakalihira na yung mga sasakyan sa labas. Nag-wait na lang na mag-open ako para sila ay bumili na agad ng mga inumin. At ang sabi nila ay ayaw na nga nilang lumabas mamaya, which is ngayon na. Kasi babagsak na talaga yung snow. So, kaya yung iba malungkot, yung iba naman naiirita na talaga. Kasi nga daw, bakit pa dumating to? Blah, blah, blah. Well, hindi naman talaga mapigilan kasi at darating din talaga to ngayon. And yeah, sobrang busy ko kanina. So, later on, ayan nagsisimula ng magbakat-bakat na naman kasi nga, mga putik, magpuputik na naman to mamaya. Kaya, cleaning is the way to success na naman ako mamaya, guys! So, speaking of cleaning, may nagtanong sa akin na, na subscriber na, nagki-cleaning ba rin daw ba ako dito? Ano ba? RIP Tagalog girl! So, kung nagki-cleaning ba daw ako dito? So, yes, naranasan ko ang mag-cleaning year 2019. Ang story noon ay yung landlord ko may account ata sila yun sa pagki-cleaning. Ngayon, yung kasama ni Kuya that time is nagpabunot ng ngipin. Tinanong niya ako, "Sil, available ka ba?" Sabi ko, "Bakit Kuya?" Sabi niya, "Samahan mo akong mag-cleaning." Sabi ko, "Sige ba Kuya?" Sabi ko nang ganun. Hindi talaga ako nagdadalawang isip. Go ahead. Tapos sabi ni Kuya, "Sige, alis tayo ng 8 a.m. 7 a.m. So, alis kami ng 7 a.m. and then papuntang gym. Pagdating namin doon sa gym, before kasi, day off ako ng weekdays. Pero ngayon hindi na, weekends na yung day off ko. So, yun. Sumama ako kay Kuya, punta kami ng Gold Fitness Gym. So, ang ginagawa doon, sabi ko kay Kuya, "Kuya, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, anong gagawin ko, i-guide mo lang ako." Sabi ni Kuya, "Sige." So, pagdating namin doon, pumunta agad kami sa back room. And kasi nandoon yung mga kagamitan na panglinis. Pagdating doon, sinabihan ako ni Kuya, "Sige, mamili ka ng gloves mo dyan. And then, ganito, kuha ka ng duster, kuha ka ng basahan, tapos kuha ka nung liquid, yung ini-spray ba para panglinis doon sa mga equipment." Sabi ko, "Sige Kuya." Then, ayun, sabi ni Kuya, "Tara, halika sa labas." Then, tinuruan ako ni Kuya kung paano gawin yung dusting, tapos kung kailan ako mag-spray, kailan ako magpunas. Although, basic na sa akin yun kasi nga, sa bahay naglilinis naman. Pero kaya lang doon may mga may mga chemical sila na para lang doon sa mga plastic, sa metal, sa wood, ganon. So, iba-iba yun. So, sabi ko, "Sige Kuya, kaya ko na to." So, isang lang ni Kuya. O, di ba? Fast learner si girl. So, sabi ko, "Okay, ganito, ganyan, ganyan." O, "Sige Kuya, ako na." So, si Kuya naman, proceed na siya doon sa pag mamap, pag-shampoo ng carpet or kung ano pa man yung isa-shampoo niya, ano pa man gawin niya. Tapos, collection ng ng basura, ganon. So, saglit lang guys, may dumating. Sino to? Si Ray Irving. Wow, may pasalubong. Ay, nagbablog ako. Wow, ang init na. Wow, may patimi curtains. May patimi. Ano na tayo? Winter tire na. Naka-change ka na ng winter tire? Saan? Dun sa, alam mo yun, sa may Shell, dun maraming truck. Dun sa Saan Shell? natin. Dito sa may Tim Hortons na Shell? Oo, yung nadadaanan natin. Wow. Yung maraming truck. Oo. Yung truck, something doon. Buti naman. Yung naka-plastic na yung dati. Buti naman. Nasa loob? Oh, naka-change na pala siya ng winter tire, guys. Buti naman. Magkano to, love? 300? Oh, kasi yung before, guys, na nabili namin, hindi siya fit. Kaya kailangan bumili. Oh, ito na yung old na gulong namin. Buti naman. Siya, papas, grabe.
Snow is waving. Wow, snow is waving. Saglit lang. Yeah, thank you so much sa pasnack. Saglit lang guys. Alis ka na? Scared ka na? Kinain mo yung baon mo? Yung nakalahati ko na. Ah. Gusto mo kainin? Ayoko. So, yan. Wow! So, uwi ka na. Uwi ka na. Saglit lang guys. Algaan ko muna to guys. Comfort ko muna siya. Kapabukas. So, ayun na nga guys. Yun nga, si kuya yung ano ko, kasama ko doon sa paglilinis sa gym. Sa morning yun guys. Bali, Wednesday morning, alis na kami ng mga 7 or 8 a.m. And then yun, pagdating namin doon, yun nalinis. So, lahat ng mga equipments doon, yun yung ang lilinisan ko. Kasi si kuya, may ibang party din siya doon sa gym na siya lang ang gumagawa. Like, nagmamap siya, ano pa to, nagwawalis, ganun si kuya. And then after that, yung mga ano pa, yung mga taga-gym, mga nagtatrabaho doon, si kuya tinatawag nila na ganito, may mga concern sila. So ako naman, doon lang talaga kung saan sinabi ni kuya na, okay Lucy, lahat yan ng ilan ang treadmill guys, ilan ang mga bicycle doon, ako nasa 10, yung iba nasa 15. So lahat yun, kasi yung mga equipments doon, may mga natatapon, kunwari may mga protein shake, may mga Starbucks sila doon, mga ganun, tapos yung mga pawis nila, kasi yung iba after sana nilang mag-exercise or gamitan ng equipment na yon, may doon, bali towel tissue, tapos may spray na after nilang parang clean as you go. Pero yung iba, after nilang mag-gym or maggamit noong equipment na yon, ay transfer na naman sa iba, yung parang walang pakialam, ganon. Siguro kasi naisip nila na may maglilinis naman, parang ganon. So which is okay din kasi para may trabaho din kami, di ba? Ganon. And then after noon, pinapapasok ko ni kuya doon sa isang room na naman na yung sa mga bicycle, ganon. So ilan yun? Nasa 20 ata yun. So ayun, dusting na naman, punas, tapos magwalis ako doon, walis. And then after that, magtatrabaho kami ni kuya doon mga 3 hours. Then after 3 hours, uwi na kami. Pag uwi namin, pahinga lang, balik na naman kami sa gabi. So alis kami ng bahay mga 6 p.m. So kasama na namin si ate. Tapos punta kami ng downtown, doon may isang salon doon, 3 palapag. So una kami sa taas, third, second, first, kasi nga yung na yun, yung salon na yun or yung building na yun, may mga doon, parang school ata yun sa mga gustong mag-aral ng paggupit, pedicure, manicure, foot spa, massage, ganun. So, ang role ko naman doon, Char, na to, pelikula, teleserye. So, ang ginagampanan ko doon, ginagampanan, ay nasa ako, sa toilet ako, sa mga toilet ako na-assign. Kasi, sila ate doon sa room, kasi alam na nila kung saan yung pwedeng i-arrange nila, saan yung pwedeng galawin doon, alam na nila. Sa toilet naman, lahat pwede mo nang galawin doon. So could kubeta talaga yung ridoro, tapos mag-change ka ng black bag, trash, mga ganon. And then of course may mga empty bottles doon, empty cans, so kailangan namin i-separate yun para patimbang yun, pera yun guys. And then ayun, punas ng mirror, yung sa counter, tapos mag-change ka ng liquid soap, and then may susi-susi kasi yun, kaya tatawag pa ako kina ate, pasusi nito, mag-change ako, tapos ikayo din mag-change or kami din mag-change ng ng toilet paper, ganon. Then tissue paper, so ganun yun. And then pababa kami, pagkatapos na namin doon sa taas, baba na kami. Minsan naabutan pa namin na may klase pa sila, so hindi pa kami makakapag-start ng paglilinis. May mga doon, may mga kabayan din doon na nag-aaral pala ng ng paggupit, tapos makeup, mga ganun. And then after that, pagkatapos na namin doon sa building na yun, lipat na naman kami doon sa gym. Babalikan namin siya sa gabi, kasi pag sa gabi, ang naman namin, ang tatrabahuin namin doon ay pagmamap, pag-sweeping. Hindi na kami magdadasig or hindi na kami maglilinis doon sa mga equipments. Bali yung toilet na lang, tapos yung locker, and then ako sa kids club. Tapos yun, mag-mop ka, mag-sweep ka,
mag-collect ka ng basura, tanggalin mo lahat ng mga basurahan doon. So, lagyan mo ng bago, and then change ng mga liquid soap, then mag-stock ka ng mga nila, tissue, ganun yun doon. So, hindi naman siya mahirap guys na mag-cleaning ka dito na may mga kasama kang marunong talaga sa trabaho, tapos mabilis. Talagang mabilisan lang talaga yung trabaho. And then, after that, mag-ano ka lang sa kumuha sa'yo, mag-ask ka lang kung ano pa yung gagawin. Dapat mabilisan pero pulido naman yung pagtatrabaho kasi pag hindi sobrang linis or hindi linis yung gawa mo doon sa pinupuntahan nyo, yung mga manager or supervisor ng building na yun or yung office na yun, magrereklamo sila doon sa kung sino nagpadala sa inyo. Kaya mababudget yung kumuha din sa inyo pag hindi talaga linis. So, kailangan talaga ka sa trabaho, pulido kang magtrabaho dito at wag mong ipahamak yung mga kasamahan mo sa pagki-cleaning. So, ganun, yes, naranasan ko yun. And then, wag yung maliitin kasi nga, malaki din yung per ora ng pagki-cleaning dito. Nasa 20 to 25 hours. Yung sa akin naman, kasi saling pusa lang naman ako kina ate before, nasa $12 lang ako per hour. So yung $12 per hour sa pagsasama ko sa kanila kasi 3 hours kami sa umaga, tapos sa gabi kukuha na naman kami ng 3 hours. Then doon sa gym abutan kami ng 2 hours. So marami din akong hours na nakuha doon kina kuya. Yun na yung pambayad ko sa bahay, pang grocery. Tapos iba nga, nakapagpadala pa ako sa Pilipinas. Ganun yung, bawal arte-arte. Uy, kasi nga, depende din naman yun sa tao. Kung kailangan nyo ng sideline, pwede namang hindi kayo mag-cleaning. Pwede namang punta kayo doon sa mga fast food, may mga offices, mga hotels, pwede naman. Pero yung cleaning kasi, ang dami kasi dito na mga Pinoy na may mga account na sa cleaning. So pwede ka sama ka, ganun, diretso agad, wala na yung mga training, salang agad, bali, ang anuhin mo lang, basahan, duster, spray, gloves, yun lang. Tapos, dapat, mabilis kang kumilos, ganun lang. As walang hiya-hiya, hindi mo naman kakilala yung mga tao na nandun. Although, nung nasa gym ako, may mga kabayan din tayo mga nandoon. Tapos, tinitingnan ako, yung parang, ewan ko lang, wag naman tayong judgmental, baka gusto nila kong i-approach, magtanong, or baka minamaliit nila talaga ako kung bakit ako nagki-cleaning. So, what the kills in the first place, hindi tayo magkakilala, and then, ako, sumasahod ako. So, hindi mo alam kung ano yung pangangailangan ko. So, wala, kiver lang, deadma, ganun lang. At, hindi, kung kung panuorin ka, titingnan ka, deadma lang, wag mo nang bigyan ng kahulugan, ganun lang yun. As in, deadma bells lang talaga, girl. Wapakels, basta nagtatrabaho ka and then kumikita ka, marangal naman yun. So wag lang maghiya-hiya, wala nang hiya-hiya dito, kung di ba? And then also may nag-comment sa akin doon sa isang video ko. Tapos nung ni-replyan ko, error naman na. So meaning dinilit na niya. Ang sinabi niya, pumunta lang naman kayo ng Canada para maging tagalinis. Well, actually, hindi lahat ng kabayan na nandito sa Canada ay nakapag-cleaning. Hindi lahat. May mga iba din na kabayan na never talagang nag-cleaning kasi yung sideline nila nasa fast food, nasa superstore, supermarket, nasa hotel, ganon. So hindi lahat. And also, yung pagki-cleaning, nasa sayo lang naman yan kung mag-cleaning ka or hindi. At also, yung cleaning dito guys, wag nyong maliitin kasi malaki yung oras nila dyan. And then, pag yung oras mo, malaki 20 to 25 per hour. Yung iba naman, $15 per hour. Sa isang araw or sa isang gabi, ilang oras ka maglilinis? Abutin ka ng, yung iba 5 hours. Yung iba transfer pa. Yung iba pinapakyaw pa. So, ang paglilinis dito, nakakatulong talaga siya sa mga nangangailangan. So guys, gabi na, pauwi na ako. Yan na naman yung sundo ko. Grabe ang lamig.
Street Northwest. Ang Traffic daming mga incident. incident. Road. Riverdale Avenue and Elbow Drive Southwest. Ano na, bukas daw, sabi, bukas daw love, nasa 10 to 15 cm na snow. The road is closed. Yay. Wala. Westbound 17th Avenue and Sirocco Drive Southwest. Traffic Dan sa pagmamaneho kasi madulas. Eastbound Bow Trail. Makwento ko pala yun, guys. Yung mga basahan pala dyan sa gym. So, may color coding pala sila, kumbaga, ganun. Bale, one time, ang kinuha ko, red na basahan. Punas-punas na ako doon. Hala, tumakbo si kuya. Parating sa akin, sabi ni kuya, Sil, yung red na, na basahan, hindi po pwede yan kasi pang toilet yan. Talaga kuya, kasi hindi naman niya sinabi sa akin na itong blue, itong green, itong light blue, para sa itong red, ganun. Wala naman sinabi, kaya kung ano lang na bunot ko doon, yun lang, pinunas ko. Tapos sinabi ko, sorry kuya, di ko kasi alam. Sabi ko, okay lang. Sige na, palitan mo na doon. Kaya pinalitan ko agad. Die. So, ganun pala yun. Yung yellow, blue, green. So, magtanong ka talaga kung saan nila ginagamit yung mga color na mga basahan doon. Kasi yung sa akin, red. Pang toilet pala yun. Tapos pinunas ko doon sa isang buti na lang nakita ko ni kuya. Uy, nako. Oh, syunga girl. So, yun lang naman guys ang experience ko sa pag-cleaning dito. Ano siya, nakakapagod siya if ever sa isang araw 3 beses kayong mag-cleaning, like morning cleaning kayo na 3 hours, tapos break na naman, then balik na naman sa hapon, tapos sa gabi. Yun yung nakakapagod. At siguro kung may kasama kang mga mahinang kumilos, ganun, mabagal kumilos, and then yun nga, malalaki yung pag may account ka na dito sa cleaning, yun, may pera talaga, as in may pera talaga guys ang pag-cleaning dito. So yun lang, let's respect each other's mga source of income, lalo na yung cleaning na minamaliit, wag naman, kasi yung mga cleaning dito na company, nakakapag-provide sila ng LMIA, some of them. Kaya yun guys, so yes, naranasan kong maging cleaner, and then wala akong pinagsisihan, and I'm proud of it. At kasi nakakatulong yun sa renta ko sa bahay, sa groceries ko, tapos sa pagpadala ko sa Pinas. And walang masama sa pag-cleaning guys, yun lang. So ngayon, andito kami sa Shell. Nagpagasolina si Ray. And then, malamig na talaga siya guys. So, bukas magiging -10 daw. -10. So, tingnan natin. Ayun. Ito. Are in effect from 7:30 a.m. until 9 p.m. every day. Only here for more information. Yan. Ayun na. Nagpapile na yung snow sa likod. Diyos ko naman, kaninang umaga wala pa yan. Ulan lang kasi. Ngayon, ayan na, nagpapile na. Good morning. So, yan na po yung view this morning. Yan. Nakapal talaga siya. Wala na yung apple. Urok na. Puti na. Good morning everyone. And then day 2 ng pag-snow dito. Alam snow today. So, it is 6 a.m. At magbabrush pa si Ray. Pinainit na yung sasakyan actually. Ganyan siya. Ito na siya ngayon. Ito na yung daan. After yesterday's whole night kasi yung snow. Tapos dire-diretso pa rin, no? Dire-diretso, walang tigil. So, until mamaya daw mga afternoon mag-stop.